Baga malem. Samahan nyo nga ulit kami na tumingin ng panghapunan namin ngayong hapon. Kaya dito na naman kami pumunta sa mini talipapa dito sa amin kung saan malapit. Ang dami nga nilang tindang tulingan ngayon, tsaka ang lalaki pa. Tsaka yung iba, ni-slice na nila. Sa isang linggo, 2 beses lang kung merong magbenta dito sa tabi ng kalsada. Marami ding gulay ngayon, tsaka ang prepresko pa. Ang gandang bumili ng gulay pero marami pa kaming stock sa bahay. Kaya ang bibilihin na lang namin ngayong hapon ay isda para iprito ni Ate Joy pansahog sa tinatawag naming ulam na dinengdeng. At may nakita nga kami ng mga ganito na kung saan ito rin yung mga kinukuha namin sa dagat. Ito nga ang mga batang kasama namin na makukulit. Ayan, nakakita ng merienda kaya ang gusto nila magpaluto na rin. Kaya pabili na rin kami. Dito sa amin, lumalabas na ang mga ebidensya na talagang magsasummer na dito sa amin. Kasi meron nang palipad ng mga saranggola. At itong pancake na pinaluto ng mga bata malapit ng maluto. At nakakatakam ang itsura, mukhang masarap. Ang daming ang tao ngayon kasi nga bihira lang silang magtinda dito. Minsan kasi mas mura pa dito sa mga talipapa kaysa sa bayan. Ito nga, tapos nang maluto yung pancake na pinaluto ng mga bata. Pinahati na nga lang namin yung isang order kasi nga malaki kaya hinati na lang namin sa 2. Kaya meron na namang batang mabubusog nito at mahirap na naman pakainin mamayang hapon. Medyo kinakabahan nga ako kasi parang ang habol lang ng 2 bata is yung palamig. Baka ako pa rin ang bagsak ng pancake na binili namin. Minsan, takaw tingin lang talaga sila. Dumaan na nga kami ng pang chop suey namin na Ate Joy para ulam namin bukas. Konti lang tong bibilihin ko kasi ilan lang naman kami sa bahay. Grabe nga ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kaya nakakatakot talagang lumabas. Ang baon mong 1,000, pag uwi mo, baka 10 na lang ang matira. Kaya talagang number 1 ang pagbabudget ng isang nanay kung ikaw ay pamilyadong tao na. Kasi sa mahal ng bilihin ngayon, ewan ko na lang kung saan mapunta ang 1,000 mo kapag hindi mo binudget ng maayos. Mukhang nasarapan nga ang 2 bata sa binili naming pancake nila at palamig. Kaya magandang ngiti na lang 2. Dumaan na nga rin kami ng tinapay para babaunin ng mga pupunta sa bukit bukas. Tinitingnan ko nga kung meron yung mga paborito ng mga bata dito na tinapay. Pero sa kasamang palad, wala ang mga paborito nilang tinapay ngayon. At itong 2 bata, meron pa silang nalalaman na cheers sa inumin nila. At kung isa kang nanay, alam na dis, taga-ubos ng tira ng bata. Pauwi na nga kami kasi magluluto pa kami ng panghapunan namin. Ngayong hapon, meron ngang buwan, hindi pa gumagabi pero lumabas na yung buwan. At ang maganda pa dito, ang laki ng buwan, nakakasilaw sa mata. Ang sabi-sabi nga ng mga tatanda dito sa probinsya kapag lumalabas ang buwan na malaki, ay may lalabas na aswang. Pero syempre, mahirap pa rin paniwalaan dahil wala tayong ebidensya sa mga aswang. At ito palang ulam namin ngayong hapon, sinigang na bangus. Para bukas naman, itong chop suey. Naluto na nga itong sinigang na bangus at ang sahog nito ay talbos ng kamote. At itong sinunod ko ngang lutuin ay itong tinatawag naming mungit dito sa Santa Ana. Kung saan ito nga masarap din naman to pero meron nga lang siyang amoy. Ako na nga lang ang magluluto nito kasi nga wala yung asawa ko. Paksiw ko na lang to kasi nga masarap ito sa paksiw. Paborito nga naming mag-asawa to pero kapag kumain ka o nagulam ka ng ganito, talagang dapat alerto ka sa magiging amoy mo. Kayo, anong ulam nyo ngayong hapon?